Noon halos hindi makita sa pampang ang mga barkong ito, pero ngayon hindi ito mapakinabangan. Dahilan para mawalan din ng trabaho si Onyok, 12 taon ng mangingisda. Ganyan kuan ang mahirap kay gado kayo. Ako sawa wala may trabaho. Kanya ni kami ko, umalis tadi wala taon puntahan, wala mo tayo bahay. Tapos ito anak eskwela pa. Pagpapasada ng habal-habal ang pinagkakakitaan ngayon ni Onyok. Kung noon kumikita ng halos 4,000 piso kada buwan, ang kita niya ngayon ay hindi pa sasapat sa isang araw na kainan. Tay, magkano kinita mo ngayon? Winta. 100? Ay, 50 lang? 100, 50 lang yung kuan ako sa gasolina, 50. Kulang kayo. Hindi kasya? Hindi. Bugas, 35 ang kilo. May sabon pa, may sudan pa. Kulang ba? Yung ulang. Kulang. Sa isang dekadang pagiging mangingisda, hindi na mabilang ang mga isdang nahuli ni Ronnie. Pero para sa araw na ito, 2 isda lamang ang paghahatian nilang mag-asawa at 2 anak. Kasi yung mga bata na ko maliit naman siya. So, hati kayo ni Missy sa isang isda? Oo. Natanggal din sa pinapasukang kumpanya ng tuna si Ronnie. Masakit sir. Kasi pigado mo sir kuan. Pag walang trabaho, pigado yun. Manap na kami ng paraan ng 5-6. Pero di tulad ni Onyok, nawawalan na ng pag-asang makakahanap pa siya ng trabaho. Wala na kaming inaasahan. Sana maawa naman sila sa amin, sir. Mabigyan nila kami ng trabaho. Para sa Tambuyog Development Center, isang grupong nakatutok sa pangingisda, nagulpid-gulat ang gobyerno sa fishing ban na ito. Hindi na ihanda ng maayos ng ating gobyerno yung implikasyon nito, lalong-lalo na sa mga manggagawa at mga iba pang mga maliliit na industriyang nakatali sa tuna. Aminado ang Department of Labor and Employment o DOLE ukol dito. It was also a surprise to us. Ang ano lang na ang ng DOLE at saka other government agencies for that matter na gawing makosyon yung impact ng displacement ng ating mga fish workers. Umaabot na sa 17 kumpanyang apektado at humigit 1,000 manggagawa ang binawian ng trabaho ng fishing ban. Dahil dito, apektado rin ang supply ng tuna sa canning industry. Locally, wala talaga. Kaya you can see the Peaceport, walang kuwan pumapasok. Hindi gaano. Kaya noon na, ang daming dumarating. Kaya pag-import ang nakikitang solusyon ng mga tuna canners. All are imported. Walang local. And the prices also went up. Bagay na inalmahan ng Tambuyog Development Center. Mukhang ang lumalabas, 80% ng canneries ay dependent sa imported at apektado sila ng pagbagsak ng production dito sa atin ng 20% ay matagal na sila nag-i-import. Kaya hindi totoo yan. Maaari raw umanong itinulak ng mga malalaking bansa ang ban upang makontrol ang mga fishing grounds ng maliliit na bansa. Anuhin mo yung conservation protection kung di mo papakinabangan. Kung ang nakikinabang ay ang Hapon, ang Koreano at ang Taiwanese. So, at ang nahihirapan ng conservation ay ang mga coastal communities natin. Diba? Hindi ganun ang conservation protection. Ang conservation protection sa pangisdaan ay dapat pinapakinabangan ng tao. Pinapakinabangan ng mga lalong-lalo na yung mga nagpo-conserve, nagbibigay ng
oras at panahon para mag-conserve and protect ng ating resources. Bagay na pinabulaanan ng BIFAR. I firmly believe that it's not like that because basically I believe on the spirit of the United Nations conservation measures, and the commission itself, the Philippines being a member, is deliberating every issue. Kakulangan sa pangmatagalang tuna management and development plan ang itinuturo pa ring dahilan ng nararanasang krisis ngayon ng industriya. Ang problema lang ng Bureau of Fisheries, yung kanyang framework sa pag-address ng tuna ay napaka-domestic. Mukhang hindi sapat yung local management program na ginawa dahil dapat tingnan ng buo. Tingnan ng buo ang tuna. Unfortunately, itong tuna management plan na binuo ng BIFAR 5 years ago ay hindi pa makapasa-pasa sa mga consultations natin, mga hearings with the private sector or with stakeholders dahil marami pa sa mga provisions are not agreeable to them. Mag-aapat na buwan na simula nang ipatupad ang fishing ban. At hanggat nananatili ang ban at wala pa ring konkretong solusyon, maaaring hindi lang buwan ang kanilang bibilangin, kundi taon o higit pa. Layunin ng batas sa pangalagaan ng mga isdang nanganganib maubos dahil sa labis na paghuli. Ngunit habang pinaparami ang mga isdang ito, ay patuloy naman ang hirap na dinaranas ng mga industriyang dito umaasa. Maraming buhay ang nakaangklas sa tuna kaya't pangmatagalang solusyon ang kailangan para mas mapanatili ang sigla ng industriya ng tuna. Ako po si Jiggy Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Para raw sa kanyang baguhan sa politika, lalo lang nakasasama ang mga pre-election survey. Ang kanilang pag-iisip is bakit tayo boboto sa isang talunan na hindi lumalabas sa surveys. So